53 ang bagong batas laban sa panggagahasa. Isang mabigat na krimen, karahasang kasuklam-suklam. Nilalabag ng panggagahasa ang kabutihan ng isang tao at hindi lamang kanyang pagkabirhen o kadalisayan. Isang publikong pagkakasala. Sa pamamagitan ng pagdideklara na ang panggagahasa ay isang krimen laban sa mga tao, hindi na ito krimen na itinuturing na crime against chastity o batas bilang isang pribadong krimen na pwedeng ang biktima lamang ang magsampa ng demanda. Dahil ito ay public crime, sino mang tao ang nakatuklas ng krimen, kapamilya man o hindi, ay maaaring magsampa ng reklamo para sa biktima. Magpapatuloy ang pag-uusig kahit hindi na itinutuloy ng biktima ang kaso o pinatawad ang nagkasala. Ano ang bumubuo sa panggagahasa? Nagagawa ang panggagahasa batay sa mga sumusunod na sirkumstansya. Nang isang lalaki nagkaroon ng pisikal na sexual na ugnayan sa isang babae sa ilalim ng alinman sa mga sumusunod na sitwasyon. Una, sa pamamagitan ng pamumuwersa, pagbabanta o pananakot. Pangalawa, kapag ang biktima ay pinagkaitang makapagbasya o walang malay, sa pamamagitan ng mapaglinlang na pakana o labis na pang-abuso ng kapangyarihan. At ang pangatlo, kapag ang biktima naman ay mas bata, sa 12 taong gulang o may kapansanan sa pag-iisip kahit wala sa mga sitwasyon sa itaas. Or maaaring ang biktima ay walang malay. Sa ilalim ng batas, Republic Act 8353, ang panggagahasa ay isinasagawa sa pamamagitan ng alinman sa mga sumusunod na akto. Ng sinumang tao na nasa ilalim ng alinman sa mga sitwasyon sa itaas ay nakagawa ng sexual na pagsalakay sa pamamagitan ng pagpasok ng kanyang ari sa bibig o puwit ng isang tao o anumang instrumento o bagay sa ari o bibig ng isang tao. Sino ang maaaring maging biktima ng panggagahasa? Sa ilalim ng batas, babae man o lalaki ay maaaring maging biktima ng panggagahasa. Under Article 266-A ng Revised Penal Code na pinago ng Republic Act number 8353. Gayunpaman, kababaihan at ang mga batang babae ang karaniwang nagiging biktima. Sino ang maaaring manggagahasa? Lalaki man o babae ay maaaring manggahasa. Maaaring gahasain din ang isang lalaki o babae ang kanyang asawa at ito'y malinaw na kinikilala at pinaparusahan sa kasalukuyang batas. Ang panggagahasa sa asawa ay karaniwang tinatawag na marital rape. Ano-ano ang mga paraan upang makaiwas sa panggagahasa? Una, huwag papasukin sa bahay ang sinumang di kilala kung nag-iisa ka. Huwag mong ipaalam kahit kanino. Pangalawa, sikaping huwag maglakad ng nag-iisa, lalo na sa gabi, sa madidilim na lugar. Kung palagay mo ay sinusundan ka, subukan mong maglakad sa ibang direksyon o lumapit sa ibang bahay na maliwanag o humingi ka ng saklolo sa mga tao o sa mga tindahan. Pang-apat, magdala ng malakas na pag-ingay tulad ng silbato. Magdala ng pangdepensa sa sarili. Panglima, kung inatake ka, sumigaw ng pinakamalakas na kaya o gamitin ang silbato. Kung hindi naman umubra, saktan mo siya ng mabilis para makatakas ka.
pamamaraan upang maproteksyonan ang sarili laban sa mga taong may planong gumawa ng panggagahasa. Una, maging alerto. Kapag nasa labas ka, maging alerto sa mga nangyayari sa iyong paligid. May mga lugar na talagang delikado, lalo na sa gabi. Hanggat maaari, iwasang dumaan sa lugar na iyon, o kaya'y siguraduhin may kasama ka. Pangalawa, maging maingat kapag nag-i-internet o nakikipag-text. Huwag magbigay ng personal na impormasyon o mag-post ng mga pictures na magbibigay ng ideya sa iba kung nasaan ka. Kung nakatanggap ka ng mahalay na mensahe, makabubuting huwag mag-reply sa mga ito. Wala silang magagawa sa iyo kung hindi ka kakagat sa pain nila. Kikilalanin mo ang taong iyong binibigyan ng tiwala. Huwag basta-basta magtitiwala. Lakasan ang pakiramdam. Marami ngayon ang manluloko at mapaglinlang. Huwag matakot magsalita. Walang masama kung sasabihin mong tumigil ka o alisin mo yung kamay mo sa sino mang magtangkang hawakan ng alinmang masiselang bahagi ng iyong katawan. Paano pinarurusahan ang krimen? Nag-iiba ang parusa depende sa mismong kilos at mga sitwasyon na kapalibot dito. Reklusyon perpetua, 20 years and 1 day hanggang 40 years of imprisonment. Kapag ang panggagahasa ay ginawa sa pamamagitan ng sexual na pakikipagtalik. Prison mayor, 6 na taon hanggang 1 araw hanggang 12 years. Kung ang panggagahasa ay sa pamamagitan ng paggamit ng anumang bagay o instrumento na ipinasok sa bibig o puwit ng babae o lalaki. Maaari din itong iangat sa reklusyon temporal. 12 years and 1 day hanggang 20 years. Ano ang gagawin kung may isang naghahasa? Payuhan ang biktima na humingi ng tulong sa isang counselor o therapist na eksperto sa paghawak ng mga kaso ng sexual na pang-aabuso. Tulungan siyang makahanap ng ligtas at pansamantalang kanlungan kung kailangan niyang lumipat sa ibang lugar para sa seguridad. Maaari siyang ilapit sa isang crisis center o anumang ahensya ng pamahalaan na nag-aalok ng pansamantalang kanlungan. Tiyaking ligtas at buo ang ebidensya. Kumuha ng medical legal certificate mula sa isang medical legal officers. Patuloy na suportahan ang biktima kapag nagpasya siyang magsampa ng kaso. Tiyaking handa siya sa lahat ng aspeto. Tulungan ang biktima na makapili ng abogado na nakakaunawa sa kanya. Makipag-ugnay sa mga taong makakatulong o makakasuporta sa kanya sa buong panahon.